Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalagang balita ang ating tinutukan ngayon mula sa Silangang Asya. Opisyal nang naglandfall ang bagyong Bavi sa baybaying lungsod ng Taizhou sa silangang bahagi ng bansang China. Bago tuluyang tumama sa lupa, nagdulot muna ito ng malawakang paglikas ng halos 2 milyong katao. Ang bagyong ito ay una nang nanalasa sa timog na bahagi ng Japan at tumaan malapit sa hilagang bahagi ng Taiwan bago tuluyang nanalasa sa China. Bagamat walang naiulat na nasawi sa mga bansang Japan at Taiwan, labis na naapektuhan ang ating sariling bansa ang Pilipinas. Umabot sa 17 katao ang kumpirmadong nasawi sa Pilipinas dahil sa matitinding pag-ulan at pagbaha na dulot ng pinalakas na hanging habagat na lalo pang pinatindi ng hatak ng bagyong Bavi. Ito ang nagpapatunay na kahit malayo ang sentro ng bagyo, nananatiling lubhang mapanganib ang epekto nito sa ating rehiyon. Ayon sa ulat ng National Meteorological Center ng SINA, naglandfall ang bagyo bandang alas 11:20 ng gabi gamit ang lokal na oras sa China. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umabot sa 144 na kilometro bawat oras. Ang lakas na ito ay katumbas ng Category 1 sa kilalang Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Bagamat unti-unti itong humina bago tumama sa lupa, nagdulot pa rin ito ng malaking takot sa mga residente. Ayon sa mga eksperto sa panahon, patuloy na bumabagal at humihina ang bagyong Bavi habang tinatahak nito ang direksyong Hilagang Kanluran. Gayunpaman, nananatili pa rin itong isang napakalaking banta dahil sa dambuhalang dami ng ulan na dala ng mga rain bands nito. Sa katunayan, ang kabuuang lawak ng ulap at ulan ng bagyo ay tinatayang kasinlaki ng buong bansa ng Pransya mula dulo hanggang dulo na nagdadala ng malubhang banta ng pagbaha. Dahil sa tindi ng banta ng bagyo, nagpatupad ng malawakang emergency evacuations ang pamahalaan ng China sa mga apektadong lugar. Iniulat ng mga media ng estado na mahigit sa 1,2 milyong katao ang pinalikas sa buong lalawigan ng Zhejiang kung saan matatagpuan ang Taizhou. Bukod dito, may tig-100,000 residente rin ang pinalikas mula sa kalapit na lalawigan ng Fujian at sa kabiserang Beijing habang 34,000 sa Shanghai. Sa kabila ng mga babala, nananatiling kalmado ang ilang residente sa lungsod ng Wenzhou bago ang pagtama ng bagyo. Ayon kay Huang Xingwan, 50 taong gulang na naabutang namimili ng mga pagkain sa isang tradisyonal na wet market bago ito tuluyang isara. Medyo nag-aalala ako, pero sa tingin ko ay magiging maayos din ang lahat ng ito. Marami na kaming naranasang bagyo noon, malalagpasan din namin ito. Ang ganitong katatagan ay karaniwan sa kanila. Idinagdag pa ni Ji Huang na nag-imbak na ang kanyang pamilya ng sapat na tubig inumin para sa 2 hanggang 3 araw. Aniya, napakaayos naman ang supply ng mga pangunahing bilihin sa kanilang pamayanan, kaya walang dahilan para magpanik o mag-imbak ng napakaraming pagkain at iba pang gamit. Ang ganitong magandang koordinasyon sa pagitan ng publiko at pamahalaan ay nakatulong upang maiwasan ang kaguluhan sa mga lokal na pamilihan. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon sa karatig bansa na Taiwan na nakaligtas sa direktang pagtama ngunit nakaranas pa rin ng matinding pinsala. Bagamat walang naiulat na nasawi roon, kinumpirma ng kaukulang ahensya ng gobyerno na hindi bababa sa 113 katao ang nasugatan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo sa hilagang bahagi ng isla. Karamihan sa mga pinsala ay dulot ng malalakas na ihip ng hangin. Ayon sa opisyal na ulat ng Fire Department ng Taiwan, karamihan sa mga biktima ay nasugatan dahil sa pagkatumba mula sa kanilang mga motorsiklo o bisikleta dahil sa lakas ng hangin. May mga residente ring biglang natumba habang naglalakad sa kalsada o kaya naman ay natamaan ng mga lumilipad na bagay at mga sanga ng puno. Agad namang rumesponde ang mga emergency medical team upang bigyang lunas ang lahat ng mga nasugatan doon. Bago pa man tuluyang lumapit ang bagyo sa kanilang teritoryo, hindi naging kampante ang pamahalaan ng Taiwan. Nagpatupad sila ng preemptive evacuation sa mahigit 14,000 katao, partikular na sa mga bulubunduking lugar na madalas makaranas ng pagguho ng lupa o landslide. Ang mabilis na desisyong ito ng pamahalaan ay naglayong masiguro na walang mamamayan ang malalagay sa panganib habang dumadaan ang bagyong Bavi. Bagamat hindi direktang naglandfall ang bagyo sa Taiwan, naging mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng mga pag-iingat dahil sa mga nakakatakot na pagtaya sa panahon. Nagbabala ang mga meteorologists na maaring umabot sa halos 1 metro o 3 talampakan ang buhos ng ulan sa ilang piling lugar.
Ang ganitong dambuhalang dami ng ulan ay sapat na upang magdont ng malawakang baha at mapanganib na mudslide sa mga bundok. Dahil sa malubhang banta sa kaligtasan ng mga pasahero na paralisa ang buong transportasyong panghimpapawid sa Taiwan noong Sabado. Umabot sa 920 flights ang kinansela, dahilan upang pansamantalang isara ang pangunahing paliparan ng bansa, ang Taoyuan International Airport na matatagpuan sa labas ng Taipei. Libu-libong pasahero ang naantala ang biyahe habang naghihintay na bumuti ang panahon. Hindi lamang ang mga pandaigdigang flight ang naapektuhan ng bagyo, kundi maging ang mga lokal na biyahe sa bansa. Kinansela rin ang lahat ng 282 domestic flights sa buong Taiwan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mahigpit na protokol ng bansa upang maiwasan ang anumang aksidente sa himpapawid habang nananalasa ang malalakas na hangin at pabugso-bugsong ulan na dala ng bagyong Bavi. Halos lahat ng lungsod at lalawigan sa buong Taiwan ay nagdeklara ng opisyal na typhoon holiday noong Sabado. Dahil dito, isinara ang lahat ng mga opisina ng gobyerno pati na ang mga paaralan na karaniwang bukas tuwing katapusan ng linggo. Gayunpaman sa kabiserang Taipei, nanatiling bukas ang ilang mga pribadong establishmento tulad ng mga kainan at convenience stores para sa mga nangangailangan ng supply. Sa kabila ng malawakang suspensyon ng mga aktibidad at biyahe, patuloy pa ring bumiyahe ang pangunahing high-speed rail line na nag-uugnay sa hilaga at timog na bahagi ng Taiwan. Gayunpaman, nagpatupad ang pamunuan ng tren ng pinababang schedule o reduced service upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero laban sa malalakas na hangin na maaaring makaapekto sa katatagan ng mabilis na tren habang tumatakbo. Sa sentro ng lungsod ng Taipei, may ilang matatapang na residente pa rin ang nakitang lumalabas sa kabila ng malalakas na ihip ng hangin at walang humpay na pagbuhos ng ulan. Bitbit ang kanilang mga payong at mga kapal na kapote, hinarap ng ilan ng masamang panahon upang asikasuhin ang mga importanteng bagay, habang ang iba naman ay tila nasanay na sa ganitong uri ng kalamidad na madalas dumaan sa bansa. Isa na rito ang 68 taong gulang na si Ye Mauxiong na naabutang naglalakad kasama ang kanyang alagang aso sa gitna ng ulan. Ayon sa kanyang pahayag, ayos lang naman, hindi naman ganoon kaseryoso ang bagyong ito para sa akin. Medyo malakas lang ng kaunti ang hangin kumpara sa normal na araw. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng mataas na antas ng kahandaan at katatagan ng mga mamamayan sa Taiwan. Ngunit sa kabila ng pagiging kalmado ng ilan sa downtown, iba naman ang sitwasyon sa Beitou, isang bulubunduking distrito sa labas ng Taipei. Doon ay nakapagtala ng bugso ng hangin na umabot sa 100 kilometro bawat oras. Dahil sa lakas ng hangin, maraming puno ang natumba at mabilis na umapaw ang mga ilog sa lugar, dahilan upang maging alerto ang mga lokal na rescue teams para sa posibleng pagbaha doon. Balik sa China, partikular sa lungsod ng Wenzhou, abala rin ang mga pamilya sa paghahanda para sa bagyo. Si Chen Qiuqin na nasa edad 6 na po ay naglakad sa gitna ng ulan patungo sa bahay ng kanyang matatandang magulang upang tulungan silang mag-ayos. Sinabi niya, "Inaalala ko ang mga paso ng halaman sa balkonahe ng aking ina kaya tutulungan ko silang ipasok ang mga ito. Matatanda na sila at nag-iisa kaya hindi ako mapalagay." Ang kwento ng pagtutulungan at maagang paghahanda sa China, Taiwan at maging ang malungkot na balita ng pagkasawi ng ating mga kababayan sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin sa tindi ng lakas ng kalikasan. Manatili po tayong alerto at laging handa sa mga ganitong banta ng panahon sa ating rehiyon.